Sa pulsa video, lalaking kunwaring customer ng isang convenience store sa Las Piñas. Hold-upper pala. Dahil armado ng baril ang suspect, walang nagawa ang kahera. Pagkakuha ng pera, saka kumaripas ang hold-upper at tila nataranta pa. Pinagbabato naman siya ng tauhan ng convenience store. Dito na nagkasa ng follow-up operation. Nadakip kaya ang suspect? Yan at iba pang detalye sa krimeng yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-15 araw ng Hulyo taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga frontline na balita. Matinding baha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nalasa sa ilang bahagi ng Mindanao. 5 kabilang ang magkakapatid na menor de edad, patay. Kabilang sunog naman, sumiklab sa Cavite. Baguio, Binangonan Rizal at Davao City. 3 ang patay at marami ang nawalan ng bahay. Suspended Bamban Mayor Alice Go, hindi pa rin mahagilap. Maging mga abogado ng alkalde, kinukumbinsin na rin siyang lumantad. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative sa Turocampo, hinatulang guilty para sa kasong child abuse. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Hulyo. Magkano naman kaya? Miyembro ng LGBT community, patay matapos umanong martilyuhin sa ulo ng kanyang nobyo. Ang motibo, selos? Sa Frontline News Abroad, opisina sa India nabulabog ng dahil sa mabangis na leopard. Sa sports, National Capital Region nabawi ang kampyonato sa palarong pambansa Boys Secondary Basketball. BTS superstar Jin bumida sa torch relay para sa Paris Olympics. At sa showbiz, ang pasabog na pagsisimula ng TV5 comeback ni Kuya Willie na Will to Win. Matinding baha ang kumitil sa 5 buhay sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga namatay ang 3 magkakapatid na menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Umaakyat sa mga inflatable bed ang ilang residente sa Pagalungan, Maguindanao del Sur dahil sa hanggang leeg na baha. Hindi pa humuhupa ang tubig na may halong putik simula pa nitong Sabado dahil sa pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Patuloy ang pag-ulan kaya lubog pa rin ang maraming bahay. Ang lalaking ito maingat na tinatawid ang hanggang bewang na tubig sa kaparehong barangay. Kita sa drone video kung gaano kalawak ang baha. Maraming sasakyan ang hindi makatawid sa kabilang kalsada. Ganyan din ang sinapit ng mga taga-Pikit, North Cotabato. Patuloy ang pagragasa ng tubig sa covered court at sa health center ng barangay Inugug. Nagmistulang dagat ang buong barangay. Sa Zamboanga City, isinakay sa batya ang isang bata para ilikas hanggang dibdib ang baha sa kanilang barangay. Sa Matanog, Maguindanao del Norte, humupa na ang baha pero maraming sasakyan ang stranded sa mga kalsada. Balot din ng putik ang mga barangay. Simula kaninang umaga, walang humpay ang search and retrieval operations. Bangkay na ng matagpuan ang 7 taong gulang na nawala dahil sa flash floods. Sa kabuuan, 5 ang patay, kabilang ang 4 na menor de edad at isang senior citizen sa Matanog. Yun po yung masakit dahil yung 3 mga bata po na natagpuan nating patay ay magkakapatid. Naipon po kasi yung tubig doon sa mountain. Bumagsak yung tubig kaya kumbaga bigla na lang nagkaroon ng flash flood po doon sa area. Maraming bahay at gusali ang nasira, kabilang ang isang eskwelahan. Talagang wash out po. And ang natitira po ay isang building na hindi na din po pwedeng gamitin dahil talagang nasira po ng ating flash flood. Nananatili sa evacuation center sa Matanog ang halos 300 pamilya. Pero posible pa raw madagdagan ang evacuees. Idineklarang hazard area ang Campo 1 na siyang pinakanapinsala ng flash flood.
Isinailalim na rin sa red alert ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa matinding baha. Higit 90,000 na pamilya ang apektado sa BARM. Bumisita at nagpaabot naman ng ayuda sa lugar ang DSWD. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kung baha sa ilang bahagi ng Mindanao, nagangalit na apoy naman ang tumupok sa mga bahay sa Cavite City. Mahigit 1,000 pamilya ang nasunugan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Napahagulgol ang residenteng kumukuha ng video habang pinapanood kung paanong lamunin ng apoy ang kanilang bahay sa Barangay 5 at 7 sa Cavite City pasado alas 3 ng hapon kahapon. Dahil sa tabing dagat ang mga barangay, kanya-kanyang lusong ang mga residente. Isinakay pa nila sa mga bangka ang ilang naisalbang gamit. Sa aerial photos na yan, kita kung gaano kalawak ang natupok. Sumampa na nga sa mga bubungan ng bahay ang mga bumbero. May tumulong na ring chopper para mapabilis ang pag-apula. Inabot ng halos 3 oras bago tuluyang nagdeklara ng fire out. Ang masaklap, tuluyang naabo ang karamihan sa mga bahay. Pundasyon at dingding na lang ang natira sa ilan. Ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua, nagsimula ang apoy sa Barangay 7 at tumawid sa Barangay 5. Nasa 800 bahay ang natupok. Apektado niyan ang hindi bababa sa 1,200 pamilya. Kwento ng nasunugang si Victoriano Villanueva Jr., sinubukan pa nilang apulahin ng apoy. Pero sadyang mabilis ang pagkalat nito, dala na rin ng malakas na hangin. Kumuha na lang ako ng balde at magano kami ng parang bayanihan na buhusan yung mga bahay na may apoy, ganun. Wala talaga, hindi na talaga kaya. Ang masaklap pa raw, wala na silang naisalbang gamit, nasawi rin pati alaga nilang pusa. Ayon sa mga nasunugan sa bahaging yon, nagsimula yung sunog. May nagwelding daw kasi dun sa bahay na yon at tumalsik yung baga sa mga kalapit bahay na pinagsimulan naman ng apoy. Ayon pa sa isang residente, nakainom umano ang nagwe-welding. Mariin namang itinanggi ng asawa ng sinasabing nagwelding ang paratang. Giit niya, tapos nang magwelding ang kanyang asawa nang magkasunog. Gaano kalayo po yung bahay na pinag-welding ng asawa ninyo dun sa sinasabi niyo pong pinagmulan ng apoy? Mga 2 di pa po. Wala namang nasaktan, pero ang iniinda ng mga residente ay kung paano silang muling magsisimula. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at ang kabuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Kabi-kabilang sunog din ang sumiklab sa Davao City, Binangonan, Rizal at Baguio City. 3 ang patay kabilang ang 2 menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nabulabog ang mga residente sa Barangay 2A sa Davao City nang sumiklab ang sunog pasado alas 8 ng gabi noong Sabado. Nilamon ng malaking apoy ang kanilang mga bahay na karamihan gawa sa mga kahoy at yero. Halos 5 oras tumagal ang apoy bago ito napula ng mga responding bumbero. Naabo ang nasa 150 bahay. Kita sa aerial photos na ito ang lawak ng pinsala. Ayon sa mga bumbero, aabot sa 2,000 square meters ang natupok o katumbas ng halos 5 basketball court. Sa kasamaang palad, 2 ang patay na parehong minor de edad na lalaki. May isa ring nasugatan. Higit 200 pamilya naman ang apektado, habang tinatayang nasa 2.2 million pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nasunog din ang isang bahay sa Barangay Pakdal sa Baguio noong Biyernes ng gabi. Halos 2 oras tumagal ang sunog. Isang lalaki ang nasawi. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. 5 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sunog din ang gumising sa mga residente ng Barangay Darangan sa Binangonan, Rizal, pasado alas 5 kaninang madaling araw. Wala nang nagawa ang mga residente. Mahigit 20 bahay ang natupok. Tumagal ng 1.5 oras ang sunog, saka ito naapula. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang kabuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, magtipid po sa kuryente. Lalo't ngayong buwan, magtataas ng singil ang Meralco. Kung magkano, alamin sa frontline report ni Ria Fernandez. Noong Hunyo, 4,000 piso ang natapya sa electric bill ni Nanay Imelda dahil sa bawas singil na ipinatupad ng Meralco. Ang natipid, ipinambili niya ng pagkain at gamot. Pero panandalian lang pala yan dahil ngayong Hulyo, magtataas ang singil sa kuryente. Nakakalungkot.
Pahirap talaga kasi yung pa lang sa 4,000 pagtaas, parang ramdam na ramdam mo ilang kilong bigas din yun. Eh di lalo na ngayon pagka tumaas, eh di mas lalong mahihirapan lalo kaming mag-adjust. Higit 2 piso kada kilowatt hour ang madaragdag sa singil ng kuryente ngayong buwan. Dahil dyan, magiging higit 11 pesos ang kabuang electricity rate. Katumbas yan ng 430 pesos na dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Higit 1,000 piso naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour sa isang buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtaas ng generation charge sa gitna ng pagbabalik normal ng presyo sa wholesale electricity spot market. Matatanda ang ipinagpaliban ang taas singil sa kuryente noong nakaraang buwan matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin sa 4 na buwan ng koleksyon ng generation costs. Sa kabila ng pagpapatupad sa utos ng ERC at pagtaas ng power costs, posible naman bumaba ang singil sa kuryente pagdating ng Agosto. Nakikita kasing bababa ang demand sa kuryente dahil na rin sa mas malamig na panahon. Nag-i-improve na rin yung reserve levels in the spot market kaya bumababa din ng presyo in the spot market. So hopefully this will continue. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Disgrasya naman ang inabot ng isang driver na nakatulog habang nagmamaneho kaya't bumangga sa bus. Kasama niya na aksidente ang mga sinakay niyang katrabaho. Nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel. Mag-alas 4:30 kaninang madaling araw nang makunan sa CCTV ang isang bus na tumigil sa intersection ng Espanya at Maseda sa Maynila. Sa likuran nito may isang gray na multipurpose vehicle o MPV na dumaraan sa gitnang lane. Pero habang papalapit sa bus, kitang gumilid na ito sa pinakaloob na lane, saka sumalpok sa likuran ng nakahintong bus. Sa lakas ng impact, pansing umalog ang bus at bahagyang napaabante. UP ang harapang bahagi ng gray na sasakyan. Basag ang windshield at nagkalat sa kalsada ang mga basag na bahagi ng sasakyan. Nasira naman ang likuran ng bus. Pag-amin ng driver ng gray na sasakyan, nakatulog siya habang nagmamaneho. Papunta sana silang Baler, Aurora. Siguro sa sobrang kapaguran na rin po. Nakatulog po ako, di ko na po namalayan na aksidente na po pala kami. Sakay pa naman niya ang dalawa niyang katrabaho. May mga tama po ba yung mga pasero sa kanila? Wala naman po sir, nagkaroon lang ng shock. Kumbaga, nabigla lang po. Nabigla naman daw ang bus driver nang makarinig ng malakas na kalabog. Tapos na raw sana ang shift niya at paparada na sana sa terminal. Talagang malakas din. Saan yung ano kabilis siya? May mga siguro, tumatakbo siya ng mga nasa 60 siguro yun. Parehas na dinala sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang dalawang driver. Wala nang nagsampan ng reklamo matapos magkaaregluhan na babayaran na lang ng nakabanggang sasakyan ang pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nasa po sa video ang aktwal na pang-hold up sa isang convenience store sa Las Piñas. Sa sobrang takot ng kahera, ibinigay na lang niya ang 67,000 pesos na kita ng tindahan. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, makikitang pumarada ang rider sa harap ng isang convenience store sa barangay Marcos Alvarez, Talon 5 sa Las Piñas. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang nagdire-diretso siya sa cashier nang hindi tinanggal ang kanyang helmet. Pero imbes na bumili, bumunot ng baril ang lalaki at nagdeklara ng hold up. Sakto namang nagbibilang ng benta ang kahero ng convenience store. Sa takot ng crew, ibinigay niya ang pera. Pero hindi dyan nakontento ang sospek dahil pinabukas pa nito ang kaha. Kwento ng biktima, agad siyang tinutukan ng baril ng hold-upper at hinampas pa sa kaliwang braso. Bigay mo kagad sa kanya, hindi, babarilin kita. Nung nabuksan ko na po, binibigay ko na yung pera, nababagalan pa rin po siya. Doon niya po ulit ako inampas at doon na po ako tinamaan. Nang tuluyang nalimas ng sospek ang kaha, agad siyang sumibat. Dala ang mahigit 67,000 pesos na benta ng convenience store. Sa kakamadali ng sospek, natumba pa nga motorsiklo niya. Sinubukan pa siyang habulin ng mga tauhan ng convenience store pero agad siyang humarurot. Hindi na mukaan ng biktima ang kawatan pero agad niya yang inireport sa mga pulis. Isang food delivery rider naman ang nakakita sa nangyari at tumulong na matunto ng sospek.
Sinuyod ng mga pulis ang eskinita kung saan tumakas ang hold-upper. Sa isang bahay, natuntun ang motorsiklo na ginamit sa krimen. Dito na ikinasa ang panghuhuli sa sospek. Sandali po! Ano nangyari po? Ay, hindi ka galing po sa patay. Na-recover dyan ang baril, mga bala at perang ninakaw. Tamang-tamang pagpasok natin sa bahay, nandun yung mga helmet, saka yung mga suit niya. Noong una ay sabihin yung pera, pero bandang huli, nakita na rin natin yung pera at yung baril, yung bag. Sa huli, umamin din kalauna ng sospek sa krimen. Nasa kustodiya na siya ng Las Piñas City Police Station. Mahaharap ang sospek sa reklamong robbery hold-up, illegal possession of firearms at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Hindi pa rin mahagilap si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kanyang mga kapatid at magulang. Aminado ang abogado ng alkalde na kahit sila, kinukumbinsi na rin si Guo na humarap sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Hindi pa rin natutunton ng mga tauhan ng Office of Sergeant at Arms ng Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pinaa-aresto ng Senado matapos ang hindi pagsipot sa mga hearing kaugnay sa operasyon ng mga iligal na pogo sa Tarlac at Porac, Pampanga. Wala siya sa kanilang farm sa Bamban. Kahit ang mga kapatid ni Mayor Alice na sina Wesley, Sheila at Siemen, wala rin sa nakalista nilang address sa mga pabrika ng tela sa Bulacan at Valenzuela. Hindi rin nakita ang mga magulang ni Go na sina John Zongo at Wen Hilin. Pati ang sinasabing consultant ng pogo sa Bamban at Porac, hindi rin mahagilap. Wala na kami pong communication. Blackout po. Yung mga telepono niya ay tinatawagan po yata siya. Wala po, blackout na. Pati ng Facebook po, wala na po. Sa 8 pinaaresto ng Senado, tanging accountant ni Mayor Alice na si Nancy Gamo pa lang ang hawak ng Senado. Naaresto siya sa kanyang address sa Caloocan City. Ayon naman sa abogado ni Go, kumbinsido silang nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Nitong linggo, higit 1 oras daw magkausap sina Attorney Stephen David at Mayor Go. Sila na raw mismo ang nangungumbinsi sa alkalde na humarap sa Senado. Ako, ang lagi advice ko sa kanya, siyempre, alam mo, Mayor, hindi ka pwede magtago habang buhay, lalo na Mayor ka, di ba? So, paano yun? Kung hindi mo haharapin niya, paano yun, di ba? Ganyan din ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa pamilya Go. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. Sa ngayon, mas lumalala raw ang mental health issue ng alkalde dahil sa panggigipit ng ilang opisyal. Imagine mo, pati mga confidential AMLA report lumalabas. Tapos, ang daming sinasabing dinidiin siya ng mga government people natin. Hindi ko na may mention. Pero, iyan, nag-uudyok, lalong lumalala yung kanya trauma. Lalo siyang natatakot. Para makita ang alkalde, sinubukan din ng News 5 na dalawin ang farm niya sa Bamban. Pero mahigpit ang biosecurity sa loob dahil sa pagkalat ng mga sakit kaya hindi kami pinapasok. Sa labas, inabutan din namin ang sasakyan na ito na tila may hinihintay sa gate. Maniningil daw sila ng 50,000 pesos na utang ng farm na matagal na raw hindi nababayaran. Para saan po yung pinupunta natin dito? Nagano lang, manguliksyon lang. Para po saan? Matagal na kasi yung utak. Ano po utang yan? Mga gamit sa baboy. Babalikan lang. Nakausap din ng News 5 si Josefina, asawa ng naging unang kaibigan umano ng tatay ni Alice sa Banban na si John Zongo. Kahit sila magdadalawang taon na raw hindi nakikita ang tatay ng alkalde. Sa kabila ng mga issue sa kanilang mayor, may mga taga-Banban naman na patuloy pa ring nagpapakita ng suporta kay Go. Sa July 29, ang susunod na pagdinig ng komite sa Senado tungkol sa mga iligal na pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. At kaugnay pa rin ng balitang yan, ayon kay Senate President Cheese Escudero, hihingin na nila ang tulong ng NBI kapag hindi pa rin nagpakita si Mayor Alice Guo sa susunod na pagdinig ng Senado. Hindi lang daw sa Pogo, posibleng konektado rin daw si Mayor Alice Guo sa ilang taong sangkot sa anomalya ng Parmali. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños.
Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu. Sa bagong impormasyong nakuha ni Senator Risa Hontiveros, lumalabas daw na may ugnayan si Bamban Mayor Alice Guo sa isang Hong Jiang-yang, ang umano'y kapatid ni Michael Yang. Galing daw yan sa mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Matatanda ang sangkot si Yang sa issue ng Pharmally dahil sa umano'y pagbili ng pamahalaan ng overpriced na COVID-19 supplies noong nakarang administrasyon. Nagkaroon daw ng direktang transaksyon ang kumpanya ni Go na Baofu sa joint account ng dalawang tao. Yan ay sina Zeng Kanyu na incorporator ng Pogo na narid sa Bamban at si Hong Jiang-yang na sinasabing kapatid ni Michael Yang. Incorporator din daw ng Full Wind Group of Companies si Hong Jiang-yang at ang isang Gerald Cruz na incorporator din daw ng Pharmally Biological. Titingnan umano ni Hontiveros kung may koneksyon dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil dati niyang economic advisor si Michael Yang. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Well, kung ma-establish namin na talagang may connection, naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente, then of course may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Wala naman daw kilalang Hong Jiang-yang ang abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun. Nauna na rin sinabi ni Fortun na walang kinalaman sa Pogo ang kanyang kliyente. Ayon naman kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, desperado lang daw si Hontiveros na iugnay si Duterte sa anomalya ng Pharmally. Wala raw basihan ang pagkakaugnay kay Duterte sa anumang katiwalian. Iimbestigahan daw ng Komite sa Senado ang koneksyon ni Michael Yang sa ilang individual na may kinalaman sa illegal na Pogo sa bansa. Pag-aaralan din nila kung kailangang ipatawag si Yang sa susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, miyembro ng LGBT community sa Davao City, minartilyo sa ulo, patay. Ang may kagagawan niyan, nobyo niyang seloso daw. Mabangis na leopard nakapasok sa loob ng isang opisina sa India. At Kuya Willie, nagpaulan ng papremyo sa Will to Win. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Minartilyo sa ulo ang isang LGBT member na natagpuang patay sa kanyang kwarto sa Davao City. Ang suspect, ang kanyang mismong nobyo na nagselos daw. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Nakadapa. Duguan ang ulo at wala ng buhay. Ganyan nadatnan ng isang miyembro ng LGBT sa loob ng kwarto ng inuupahan niyang bahay sa Barangay Bago Aplaya, Davao City kahapon. Siya si Kent Lubaton, 30 anyos. Ang tinuturong sospek, ang kanyang mismong nobyo na si RB Bihay. Naaresto siya noong Linggo ng gabi sa isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis sa Davao del Sur. Ayon sa mga otoridad, tama ng martilyo sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Na-recover sa crime scene ang martilyong ginamit. Selos ang nakikitang motibo sa pamamaslang. Base sa salaysay ng mga kapitbahay, Biyernes pa lang, nakita na nilang nag-aaway ang dalawa na nauwi sa pisikalan. Sabado naman ng gabi, nakita ang dalawa na nag-iinuman sa loob ng bahay bago ang krimen. Mga morning is umalis yung suspect or yung boyfriend ng biktima natin, lumabas sa bahay. And then sa hapon na kasi hindi nila nakita yung biktima, sine-check nila, and then nakita nila yung patay na katawan ng biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Sa ibang balita, guilty ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte noong November 2018 kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng Lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Giit nila, hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip nila ang mga ito. At any rate, we deny all of the allegations. Yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arrestuin. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping at child trafficking, pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Sa kabila ng pagsubok, hindi raw ito makaaapekto sa desisyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador sa midterm elections sa susunod na taon. Ipagpapatuloy daw niya ang pakikipaglaban para sa mga estudyante at guro na walang boses. Iaapila naman ng kampo ni Castro ang desisyon ng korte. Maghahain din sila ng motion for reconsideration. Taharapin namin ito, hindi kami magtatago, hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Dumipensa si COMELEC Chairman George Garcia sa harap ng umano'y demolition job laban sa kanyang ahensya. Kaugnay ito ng kontrobersyal na paggawad ng kontrata sa South Korean automated poll provider na Miro Systems. Kanina, inilatag ni dating Congressman Edgar Erice sa media ang anyay mga dokumento na nagpapakitang may isang opisyal ng COMELEC na tumanggap umano ng $1,000,000 mula sa Miro. Galing daw ang mga dokumento sa isang anonymous source sa Bahamas. Pero kinwestiyon ng mga ito ni Garcia. Pare-parehas ang font, pare-parehas po yung pagkakatype, binago lang po yung account numbers ko ng mga iba't ibang bangko. Hindi po ba kung talagang galing sa iba't ibang bangko, dapat magkakaiba. Dapat nga yan, meron pang logo yung mga bangko pero wala po. So ibig sabihin po yan ay mga fake, spurious at falsified documents. Nagpakita rin si Garcia ng certificate mula sa Land Bank na nagpapatunay daw na hindi nag-e-exist ang sinasabing account number na nakapangalan sa kanya. Kung mapatunayan daw na peke ang mga dokumento ni Erice, plano ni Garcia na magsampa ng reklamong falsification of documents. Balak namang maghain ng petisyon ni Erice laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y contempt of court. Magsasampa rin daw siya ng reklamong graft laban sa ilang COMELEC officials sa Ombudsman.
Pasadahan na natin ang mga showbiz balita ngayong Lunes. Una na riyan ang mainit na pa-welcome back sa ating pambansang Kuya Will na si Kuya Willie Revillame. Ang kanyang programang Will to Win, mainit na tinanggap ng ating mga kapatid sa unang opisyal nitong ere kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Mainit ang naging pa-welcome back kay Kuya Willie sa Cubao sa Quezon City kahapon. At as expected, dagsa ang fans, bit-bit ang kanilang mga pag-asa at pangarap na manalo ng papremyo. Pera po para ko po matulungan. Wala po akong asawa. Ang akin pong anak ay 6. Panghanap buhay ko po, akin pong pupuhunanin sa pagtitinda ng isda. Ang mga co-host ng programa na sina Gab Basiano at Roberta Tamundong hindi makapaniwala sa buhos ng suporta sa kanilang show. 9 a.m. pa lang, ang dami na pong tao talagang nag-aabang. Etong family day na to, para sa kanila to. At saka kami, isa kami sa mga co-host, gusto lang namin magbigay ng saya at ligaya sa bawat Pilipino. Sa dami ng mga nanood, kinailangang magpa-satellite viewing sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Metro Manila hanggang Tugigaraw, Ormoc at General Santos. At sa loob ng New Frontier Theater, punuan ang eksena. Lalong hindi magkamayaw ang mga tao nang lumabas na sa entablado si Kuya Willie. Sobrang na-miss ko kayo. Na-miss ko yung mga ngiti nyo. Na-miss ko yung palakpakan nyo. Yung sigawan nyo. Nagpaulan agad ng papremyo. Nasampulan ang taga-Paranaque na si Rosalie Manabat. Nabunot siya sa larong cash salo at ang nasalon niyang pera. 17,100! Thank you sa pagbalik mo, Kuya Will, kaya nakapanalo kami nito. Thank you, maraming salamat. Marami na tumatulungan. Masaya kayo? Opo, sobra. Si TV5 President and CEO Guido Arzaballero tuwang-tuwa sa dami ng mga taga-suporta ni Kuya Willie. Yung hinahanap-hanap ng Pinoy, diba? It's the distinctly Filipino kind of entertainment na only a person like Willie can actually deliver on stage, live. Todo pasasalamat naman si Media Quest Director, President and CEO Jane J. Basas sa pagkakataong makibahagi sa misyon ni Kuya Willie na tumulong at magpasaya ng mga Pilipino. Never doubted it, di ba? Minahal yan ng ilang taon, bakit magbabago, di ba? Congratulations, Kuya Will! Bigyan mo akong jacket! Luzon, Visayas, Mindanao! Sama sulok ang mundo! Are you ready? Let's party! Ang sayang yan, in-extend pa sa opisyal na pagsisimula ng show kaninang alas 5 ng hapon. Araw-araw na ang pagbibigay ng saya at papremyo ng ating pambansang kuya sa Will to Win bago mag-frontline Pilipinas sa TV5. Are you ready? Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, babaeng dumalaw sa presinto sa Quezon, nahulihan ng shabu na itinago sa espasol. At anong gagawin mo kung sa iyong opisina, may namakita kang leopard? Yan iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. What's up mga kapatid? Tinambakan ng Strong Group Athletics ang BSBL Guardians ng Australia 91-69 at 2-0 na ang mga pambato natin sa ongoing 2024 William Jones Cup sa Taiwan.
Tuloy-tuloy magandang performance ni Chris McCullough at nagpakawala ng 23 points and 7. Sa mga Pinoy, naglalaro ngayon ng Strong Group Athletics kontra Ukraine at hinahanap nila ang kanilang third straight win. Sa palarong bansa, balik sa tuktok ng basketball ang NCR pagkatapos talunin ang Central Luzon 86-71. Nagkainitan pa ang dalawang koponan sa 7-minute 13-second mark ng second quarter kung saan na-eject ang tatlong player galing Central Luzon at isa galing NCR. Nagpakawala ng 20-4 run ang Metro Manila para kunin ang 60-40 lead sa third quarter at hindi na nila ito pinakawalan. Nakabawi ang mga Manileño lalo na at na-upset sila last year kung saan Central Visayas ang nag-champion. Okay ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, mabagsik na leopard na ispatan sa loob ng isang opisina sa India. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ganap ng low pressure area ang minomonitor ng Pag-asa na kumpol ng mga ulap. Huling namataan ng LPA sa layong 440 km silangan ng Davao City. Hindi tinatanggal ang posibilidad na maging ganap itong bagyo. Ang trough o extension ng LPA ay magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Southwest monsoon o hanging habagat naman ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Nagdadala ito ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Palawan at Occidental Mindoro. Sa India, nabulabog ang isang opisina nang pasukin ng isang mabangis na leopard. Sa bidyong yan, makikitang sumiksik sa ilalim ng lamesa ang wildcat. Ayon sa mga empleyado, nagulat na lang sila nang makita ang leopard doon. Sa takot, agad din ang sinara ang opisina at saka humingi ng saklolo sa mga otoridad. Bilang safety protocol, pinatulog yan ng mga rescuer. Higit 2 oras daw ang tinagal bago mayalis ang leopard sa opisina. Dito na-discovering sugatan pala ang hayop. Agad niyang dinala sa ospital para suriin. Inaalam pa kung paano napunta ang leopard sa opisina. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kilig much ang ARMY sa pagiging handsome torchbearer ng Korea ni BTS member Jin sa Paris Olympics. Sa post ng Olympics sa X na dating Twitter, looking pogi as usual ang ating worldwide handsome. Bit-bit pa ang Olympic flame sa Louvre Museum sa Paris. Sa isang pahayag, sinabi ni Jin na isang karangalan ang mapabilang sa prestigious Olympic tradition na torch relay. Nagpasalamat din siya sa kanyang fans. Pinatunayan naman ng K-pop group na Rise na kahit sila, certified P-pop fans din. Game na sumayaw ng salamin-salamin sa kanilang FanCon kahapon sa Araneta Coliseum. Bukod dyan, humataw rin ang grupo to the tune of SB19 hit na Gento. Siyempre, ang kanilang Pinoy fans, ginantihan naman sila ng hiyawan. Last year lang nang mag-debut ang Rise sa ilalim ng sikat na Korean talent agency na SM Entertainment. Marami mang nega online, abay
hindi rin naman papatalo ang mga nagpapasaya. Tulad na lang ng ilang ating kapatid na ginawa ng katuwaan ang mga pambirang paandar sa mga bahay. Meron dyan ang inidoro pagkataas-taas ang trono at yung isang washing machine. Aba, pwede na rin palang pang dishwashing. Sige nga. Tampok yan sa kwento, sang minuto. Necessity na sa atin ang may motorsiklo. Kapag nagkabukol ang inyong gulong, mapalad ka kung binay ng bukol. Mahirap na kung malignant yan, tol. Ikaw na ang itinaas sa pedestal, elevated na parang kaharian, ang trono mo sa kaitaasan. 2-in-1 po ang kanilang naisipan. Genius kung inyong pagmamasdan. Introducing the dishwashing machine. Doon sa bilihan ko ng lechon, pwede kang manalamin sa sobrang kinis ng kanyang skin. Ano ka ba naman, Muning? Diyan ka talaga nagpahinga sa piling ng mga siopaw? Si Mr. D pinayagang lumabas ni Mrs. Kaya mga kabarkada na niya ang nag-adjust. Ayan siya, tinatagayan. Ay, may ibinebenta pa pala sa amin. Eto, for sale, Dalmatian, plain. At anong sinabi ng karakarate mo? Sa wiwi ko, tsak, mamamanghi ka in 5 seconds. Nagbabalita mula sa frontline ay eto, hiring ang isang convenience store pero natapat sa paalala na itulak ang pinto. Mark Logan, News 5. Pinandinan ng mga world leaders ang tangkang pagpatay kay dating US President Donald Trump sa gitan ng kanyang kampanya sa Pennsylvania sa Amerika. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. Mariing kinundina ni US President Joe Biden ang nangyaring pamamaril sa katunggaling si former US President Donald Trump. Sa kasagsagan ng campaign rally nito sa Pennsylvania noong weekend, biglang pinaputukan ng baril ang dating presidente. Napahawak sa tenga si Trump at saka dumapa sa podium. Nagtago rin ang mga supporter. To the rescue kay Trump ang Secret Service security. Bago bumaba ng podium, humarap sa crowd ang dugoang si Trump at palabang sumenyas. Bukod kay Trump, dalawang iba pa ang kritikal sa pamamaril. Dalawa rin ang napatay, kabilang ang 20 anyos na suspect na si Thomas Matthew Crooks. Base sa investigasyon, pumuwesto ang gunman sa bubungan ng isang gusali higit 100 metro lang mula sa lokasyon ni Trump. Kwento ng isa sa mga testigo, nakita na nila ang suspect na gumagapang sa bubong bago ang pamamaril. Sinubukan nilang alertuhin ang mga pulis pero hindi raw sila pinansin. I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, walang ibang kasabwat ang suspect. Palaisipan pa ang motibo sa pamamaril. Pero sa ginawang raid sa bahay ng suspect, may mga nakita umanong pampasabog. Iniimbestigahan na yan ng Biden administration. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang kampanya ni Trump. Nasa Milwaukee, Wisconsin siya kanina para sa Republican National Convention kung saan nakatakda siyang iproklama bilang opisyal na presidential candidate ng Republican Party para sa November presidential elections. Mas hinigpitan na ang seguridad. 2 fanatical revolutionaries attempted to shoot their way in to assassinate President Trump. Hindi na bago sa kasaysayan ng Amerika ang ganitong mga eksena. Bago si Trump, 4 na presidente na ang namatay habang 3 naman ang nakaligtas pero nasugatan sa mga assassination attempt. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng dasal para kay Trump at sa kanyang pamilya. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, kumbinsidong may kinalaman sa eleksyon ang nangyari. Pero kung Russia naman ang tatanungin, hindi sila naniniwalang may kinalaman dito si Biden. Pero sinisisi pa rin ito ang White House sa umano'y pambubuyo
kaya nangyari ang insidente. Kinundi na rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake, habang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinawag na assassination attempt sa demokrasya ng Amerika ang pamamaril kay Trump. Kung mga eksperto ang titimbang sa nangyari, tila pumabor daw kay Trump ang sentimiento ngayon ng mga botante matapos ang pamamaril. Ang bilyonaryo at CEO ng social media platform na X na si Elon Musk, formal nang inendorso si Trump kahapon. Tiyempo ito sa announcement ng Meta na inalis na rin nila ang restriction sa mga account ni Trump sa Facebook at Instagram para sa US elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa State of the Nation address noong 2023, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang hakbang ng gobyerno para mapaunlad ang bansa, tulad na lang ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Makalipas ang isang taon, lumanggo nga ba ang ekonomiya at naramdaman ba ito ng sambayanang Pilipino? Narito ang report. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. Sa nakaraang SONA ni Pangulong Marcos, 54 na ulit niyang binanggit ang mga salitang economy at economics at mga programa para sa pag-unlad. Sa kabila nito, 46% pa rin ng mga Pilipino ang tinuturing ang sarili nila bilang mahihirap. Racket dito, racket doon. Yan si Ana Lu, ang rakiterang nanay ng San Mateo Rizal. Minsan, online seller. May oras na naglalako naman ng turon at iba pang kakanin. Pati pagiging promodizer sa mga grocery store, pinapatos na niya. Marami pong mga budget kasi may anak po akong psoriasis. Yung isang babae ko mayroong sakit sa balat. So nagme-maintenance po sila. Doon po kami nagigipit talaga. Gusto raw kasi ni Ana Lu makadagdag sa kita ng pamilya. Kahit pa ang asawang si Kim, doble rin ang trabaho, security guard at mekaniko. Pero kahit pagsamahin ang kita nilang 20,000 pesos kada buwan, kulang na kulang pa rin. Luluha ako na hindi ko alam, lalo nakikita ko, asawa ko naglalako. Mahirap talaga maging mahirap. Hugot luha, hindi mo pa sigurado yung narating mo kung sapat na ba to. Inflation o ang level ng pagtaas o pagbaba ng mga bilihin ang isyong pinakamalapit sa bituka ng 70% ng mga Pilipino, ayon sa survey ng Pulse Asia noong Abril. Sa kabila nito, inihayag ng gobyerno na bumaba na sa 3.8% ang inflation rate, kumpara sa 6.6% noong nakaraang taon. Isa raw ito sa mga senyales na nasa tamang direksyon ang economic policies ng gobyerno. Is this really true? Are these programs really going to produce all of these things? The state is strong, di ba? But is it really strong? Is that true? I'm not sure. Just one major challenge is yung digital transformation. So, nangyayari, pinapalitan na ng gadgets yung trabaho. We need skills para mag-complement sa mga new technology that are being created. Isa sa mga binida ni Pangulong Marcos noong nakaraang SONA ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Kasama pa naman ito sa mga pagkukunan ng pambayad sa ngayoy 15 trillion pesos na utang ng Pilipinas. Kumpiyansa ang gobyerno na lalo pang gaganda ang ekonomiya. Tumaas ang gross domestic product ng bansa mula 5.7% sa 5.9% sa unang bahagi ng 2024. Pero mababa ito kumpara sa nakaraang taon. Sa panibagong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking hamon na maibalik ang estado ng ekonomiya bago ang pandemya. At ang mas mahalaga, maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Halos kumpleto na ang paghahanda sa loob ng Batasang Pambansa para sa SONA ni Pangulong Marcos. Kanina nag-walkthrough na para tignan ang magiging takbo ng SONA mula sa pagdating hanggang sa pagsampa ng Pangulo sa rostrum ng plenaryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nakalatag na ang red carpet. Nakapwesto na ang mga upuan ng VIPs.
At finishing touches na lang sa ilang bahagi ng batasan ang hinahabol ngayong araw para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ready na, 100%. Kanina idinaos ang pinakahuling meeting at rehearsal mula sa pagdating ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, hanggang sa pagsalubong sa kanila ng welcoming committee sa batasan. Pangungunahan niya ni Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Mula sa entrada ng batasan, lalakad sila papunta sa holding room. Dito maghihintay ang Pangulo bago siya pumunta sa mismong session hall. Pagpatak ng eksaktong alas 4 ng hapon, nakatakdang magtalumpati sa harap ng mahigit 300 kongresista at senador si PBBM. Aakyat sa rostrum ang Pangulo, sa kasabay bubuksan ng House Speaker at Senate President ang joint session para pakinggan ang sona ni Pangulong Marcos. Dito sa gitnang bahagi ng session hall, sa mga pulang upuan na ito, uupo ang First Family. Gayon din ang mga dating presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker at maging ilang mga miyembro ng gabinete at diplomatic corps. Matatanda ang magkatabi pa noong nakaraang sona sina Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos. No, I will not attend the sona. Pero sa susunod na Lunes, kumpirmado ng hindi dadalo si VP Sara. Kumpiyansa naman ang liderato ng Kamara na maayos at mahigpit ang seguridad sa loob ng batasan. Everything all set, all ready. Sa July 18, Huwebes, ila-lockdown na ang buong batasang pambansa at tanging mga essential personnel na lang ang mga makapapasok sa loob. Bukod sa mahigpit na seguridad, magpapakalat din ng libo-libong tauhan ang PNP sa paligid ng Batasan Complex. Ayon sa PNP, kumpiyansa silang magiging mapayapa at ligtas ang pangatlong sona. With respect po sa ating SONA, as we speak po, ay wala naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta to disrupt. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kabilang sa mga kontrobersyal na issue ng bayan ang PUV modernization. Kinikwestiyon ngayon ng piston ng isang resolusyon na tinago raw ng LTFRB kung saan nakasaad na kakunti lamang ang nag-consolidate sa ilang ruta. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. PUV Pisang! Halos 3 buwan matapos ang deadline ng PUV consolidation o pagsali sa kooperatiba at korporasyon, hindi pa rin sumusuko ang piston. Ipinapanawagan nila sa nalalapit na State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabasura ng PUV modernization program. Kasunod yan ng bago natuklasan ng grupo na kapalpakan sa programa. Ayon sa isang board resolution na pirmado noong April 30, daan-daang mga ruta ang kakaunti lang ang nag-consolidate. Ngayon lang nabasa ng grupo ang dokumento dahil wala ito sa mga inihain ng LTFRB. Ayon sa mga grupong tutol sa PUV Modernization Program, bukod sa ngayon lang daw talaga lumabas ang resolution na ito, hindi rin daw lumabas ang mga detalyeng ito sa mga sinumitin ng LTFRB sa Korte Suprema, partikular na ang mga datos sa kung ilan ba talaga ang jeepney na mawawala sa kalsada. Pakiramdam nila, sadyang itinago ang mga detalyeng ito sa publiko. Halimbawa na lang, sa unang datos na inilabas ng LTFRB, nasa 60% ng mga ruta sa Ilocos Region o Region 1 ang consolidated na. Pero kung titingnan ang resolusyon, sa halos 700 ruta sa buong rehiyon, karamihan ay tig-iisa lang ang mga otorisadong bumiyahe. Ibig sabihin, kung mahigpit na ipapatupad ang consolidation, maraming pasahero ang mahihirapan sa pagbiyahe sa mga nasabing ruta. Ayon pa sa resolusyon, ang mga jeepney sa mga ruta na walang nagpa-consolidate o mababa ang bilang ng mga sumali sa kooperatiba, maaari pa rin makapagpatuloy ng biyahe. Technically, parang hindi na sila nag-set ng deadline. Parang sinasabi nila sa mga mababang nao, pwede namang mag-fly ang mga chopper at operator kahit hindi consolidated, basta mag-rehistro lang kayo at magbayad kayo ng insurance. So basically, parang pag-amin yan sa kanila na hungkag yung plano nila. Kaya para sa kanila, nasagot na ang tanong kung bakit walang ginagawang hulihan ng mga koloro. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin koordinasyon ng LTFRB, LTO at MMDA. Itinanggi naman ng LTFRB na itinago nila ang nasabing resolusyon. May mga ruta, especially sa probinsya, na ang bumabiyahe lang talaga ay 4 pababa. So, ang requirement for consolidation is
there should at least be 15. Paano ka magko-consolidate nito? Talagang 4 lang. In most areas, ito yung biyahe ng umaga papunta sa isang bayan and then sa hapon yun din ang babalik. So no way talaga. Yun yung mga in-exempt namin. Ayon naman sa DOTR, tuloy ang programa. Nagawa na natin yung first component, which is consolidation. Ang susunod ay route rationalization, which we are working closely with LTFRB and the local government units. Wala pa raw petsa ng hulihan sa mga color room dahil magkakaroon pa ng meeting ang mga ahensya tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, naganap kahapon sa Glorieta ang annual PBA Rookie Draft at walang kagulat-gulat na ang buwan naman ng pick ng Converge Fiber Xers ay si Justin Baltazar. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. May mga bagong manlalaro na namang magpapakitang gilas sa PBA matapos ang 2024 PBA Rookie Draft sa Makati City. Converge Fiber Xers select Justin Baltazar. Gaya ng inaasahan ng marami, first overall pick ang big man na si Justin Baltazar. Napili siya ng Converge Fiber Xers. Magre-reunion sila ng dati niyang coach sa De La Salle University na si Aldin Ayo. Sobrang happy ko kasi nandito yung wife ko, sinusuportahan ako sa lahat ng ginagawa ko, lalo na sa mga family ko, mga kapatid ko. Blackwater Bossing selects Cedric Bearfield. Sa Blackwater Bossing naman, napunta ang second overall draft pick na si Cedric Bearfield. Hindi siya nakadalo ng personal sa okasyon dahil busy pa siya sa mga naunang schedule sa California sa Amerika. Nagpaabot siya ng mensahe via video call. Man, I'm feeling super blessed, super thankful. Obviously, thank you to Blackwater for believing in me. So I'm super thankful. Hindi rin nakapunta si third overall draft pick na si RJ Abarientos na pinili ng Barangay Ginebra. Naglalaro siya ngayon para sa Strong Group Athletics sa Jones Cup sa Taiwan. Siya ang ikalawang Abarientos na iko-coach ni Coach Tim Cone kasunod ng tito niyang si PBA legend Johnny Abarientos. Fourth overall draft pick naman si Ateneo Blue Eagles standout Kai Balungay. Mapupunta siya sa Phoenix Fuel Masters. Sa fifth overall pick naman, isang Ildefonso na naman ang napasok sa liga. Pinili ng Northport Batang Pier si Dave Ildefonso. Kasulukuyang nasa Rain or Shine Elasto Painters ang kuya niyang si Sean, habang nasa coaching staff ng Converge ang ama nilang si 8-time PBA champion Danny Ildefonso. Ilan lang sila sa aabangan ng fans sa pagbabalik ng PBA sa panibagong PBA season sa Agosto para sa Governor's Cup. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. At kahit natama ng ilang injuries ang lineup ng Gilas Pilipinas, walang magbabago sa 12-man pool. Sabi ni Coach Tim Cone, longer preparation lang daw ang kakailanganin ng current lineup kung mas malaki daw kasi ang pool, baka mas mahirapan maghanda ang kupunan para sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa November. Sumabak sa FIBA OQT ang kupunan ng may 11 players lang at hindi nakalaro si Scottie Thompson dahil sa back injury. Na-miss din nila si Jamie Malonzo na may calf injury at AJ Edu na may torn meniscus. Hindi naman natapos ni Kai Soto ang tourney dahil sa kanyang rib injury na nasustain niya kontra Georgia. Kinailangan ng team tawagan sina Japit Aguilar at Mason Amos para makumpleto ang lineup na tinalo ang world number 6 Latvia sa unang laro nila. We're not going to expand the pool. Again, because of the short, if I can explain this, because of the short preparation time we have, it's the teaching part of the team is much harder when you have a big pool. If you have 18 guys on your team, then you have to teach all 18 your system. And it gets very unwieldy and difficult to do that. Sa tennis, dumiin si Carlos Alcaraz ng Spain at tinalo si Novak Djokovic para i-defend ang kanyang title sa kanilang rematch ng Wimbledon final last year. Meron na ngayong 4 na Grand Slam trophy si Alcaraz at dininay niya ang pang-25 ni Djokovic. Umabot ng 14 minutes ang unang set pero nagpakita na matinding service game si Alcaraz para makontrol ang match.
At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, eroplano nag-overshoot sa Busuanga Airport sa Palawan. At YouTube account ng Ben & Ben na hack. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang dalawang lalaking nagnakaw ng nakaparadang motorsiklo sa Pampanga. Ilang beses pang nagpabalik-balik sa lugar ang mga suspect bago nagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Padaan-daan sa kalsada at tila may hinahanap ang motorsiklong may magkaangkas na sakay ng masapul sa CCTV sa San Simon, Pampanga noong Huwebes ng madaling araw. Sandali silang mawawala sa kuha at pagbalik ay titigil sa tapat ng isang bahay. Bumaba ang backride habang naghihintay naman ang kasabwat niyang rider. Makalipas ang ilang minuto, makikita muli ang backride na may tangay ng motorsiklo. Huli na raw nang mapansin ng may-ari ng motorsiklo na si Rose Ann Sumera na nawawala na ito. Mga bandang 6 a.m. Tsaka 7 a.m. po. Napansin na po namin na wala yung motor. Napansin na po namin kasi yung dalawang susi po nandito po sa bahay. Kaya ang ibig sabihin po na ninakaw na po talaga yung motor. Laking panghihinayang nila dahil gamit nila sa araw-araw ang motor na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Hinala nila, sinamantala ng mga magnanakaw ang panahon para isakatuparan ang kanilang balak. Madilim po kasi paulan-ulan po nung araw na yon. Nakita po namin na halos pabalik-balik po sila dito sa harapan namin nung mga oras po na yon. Pero hindi po sila tumutuloy. Tinutugis na ng mga otoridad ang mga suspect na posibleng dayo lang daw sa lugar. Pinaiigting na rin daw nila ang pagbabantay sa kanilang barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Apat na magkakaanak ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang SUV sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City. Base sa investigasyon, paalis ang pamilya noong araw na yon, pero imbes na paatras para magmaniobra, accelerator daw ang natapakan ng driver ng SUV. Kaya't nagdire-diretso ito at nahulog sa bakuran ng bahay na 8 talampakan ng lalim. Kabilang sa mga sugatan ng isang senior citizen. Nag-overshoot ang isang eroplano sa Busuanga Airport sa Coron, Palawan kahapon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nakaranas ng hydroplaning ang eroplano ng Philippine Airlines. Hydroplaning ang tawag sa pagdulas o paggewang ng sasakyan o eroplano dahil sa basang kalsada. Ligtas naman ang 53 pasahero at 4 na crew. Natanggal na raw ang eroplano sa runway kaninang umaga at nagbalik normal na ang operasyon ng Busuanga Airport. Sa Bulacan naman, lumagpas din sa runway ang isang Cessna plane sa Plaridel Airport noong Sabado. Bahagyang nasugatan ng piloto at student pilot na sakay ng eroplano matapos itong sumalpok sa isang abandonadong bahay. Naging mabilis ang paglanding ng Cessna plane sa runway. Nahack ang official YouTube account ng ating folk pop band na Ben & Ben. Ibinalita nila yan sa kanilang official Facebook page kagabi. Sa isa pa nilang update, sinabi nilang na-recover naman nila ang ilang mahalagang bahagi ng kanilang YouTube channel sa hackers. Yun nga lang, hinihintay pa rin nila ang tugon ng kanilang mga partner para tuluyang maayos ang problema sa kanilang account. Patuloy pa rin kasi ang live streaming ng nanghack sa kanilang account. Nahack din ang YouTube account ng SB19 pero naibalik na ito. The Purse family of showbiz is finally here. Dahil this weekend na ang comeback to sitcom ni Aga Mulak kasama ang kanyang buong pamilya. Panoorin natin ang behind the scenes with the Mulaks at cast ng much-awaited serye. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marforti. It's a family reunion like no other ang eksena. Moments before the grand media con ng inaabangang sitcom ng mga Mulak.
ang The Purse family. Complete sa 4-on-1 chikahan natin sina Aga, Charlene, Atasha at Andres. Ang padre de pamilya na si Aga Mulak na OG sitcom king na minahal natin mula pa ng Okidokidok, hands-on sa creatives ng show. Kasama ang co-star sa sina Bayani Agbayani at Roderick Paulate at ang OG writers niya noon. Finally, parang binalik nila yung dati, no? And I'm hoping really that they na magustuhan nila at ma-enjoy nila because ang sitcom is ganun lang talaga, no? Pampatawa talaga, nakakatawa, simple lang, nothing really complicated. But what makes this kind of complicated is really working with the family. Speaking of family, revelation daw sina Atasha at Andres dito. Ang kambal kasi, aba, all out din sa pagpapatawa. Bisa ako nga nagkakamali eh. Yeah! Natatake to ako, parang kasi natingin ako, parang dad, ikaw na yan. Ako pala yung may line, parang ganoon, di ba? Natipig siya sa mga bata kasi. Kitang-kita naman sa kulit ni Atasha at Andres na pina-showdown pa natin. Kahit sosyali ng dalawa, pinasabak natin sila sa pangmalakasang Tagalog tongue twister. Hindi, minikana ko ni Monico ang makina ni Manika. Effort! Pero si Andres, tinotodo na talaga ang pananagalog dahil ipupush niya na rin talaga ang showbiz like Atasha. Bakit barong naman ako magtagalog Pero, bawat eksena makikita mo yung mga excitement, yung energy, yung dynamic between me and Tash. Not only that, between us as a family. Hindi raw matatawaran ng on at off cam na samahan ng stellar cast ng The Purse family. Kaya hindi na raw nakatanggi si Roderick sa kanyang sitcom comeback. Kasama rin sa show ang iconic na si Ces Quesada. Pero talagang it adds flavor kapag mga kaibigan mo yung kasama mo. Yeah, you can second guess what they're thinking, you know. Sometimes it goes beyond the script, nanganganak. Mapapanood ang The Purse family sa July 21 sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Yung panganay lang. Oo, excited na ang lahat. Sa Sunday na po yan, June 21. Ay, July na pala tayo. Yes. Alam mo, tanda ko pa si Roderick tsaka si Aga nung bata pa sila. Child star si dati. Oo naman. Panahon mo. Natin. Wow! Very excited nga dyan si Sheryl, di ba? Sobra. Kanina nakita ko si Aga, pakalat-kalat dyan sa hallway. Siyempre, nagpa-picture ako. Nagpa-picture. At saka, share ko lang nag-MediaCon kanina, which Justin and I hosted. Grabe, walang kupas. Ang The Aga Mulak and Miss Charlene and of course the rest of the cast. Sobrang beautiful cast. Nabutan ko pa si Aga kanina. Nakita ko, kaya lang si Sir Ed pala yun na. Wow! Pala yung nadaanan ko nung pumasok ako. Ano gusto mo inumin? Pala yun. Ganda nun. Basta po, this coming Sunday na po yan, The Purse family. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.